First time ko nga matatry etong umaagos na noodles dito sa Japan. Tapos hirap pa akong gumamit ng chopstick. At kahit malamig yung noodles, masarap naman siya. Kaya yung diet ko mamumove na naman next year. Nakakatuwa kasi meron din silang pink noodles. Kaya naman, from this to this. At eto nga, nakapag-check out na kami sa hotel. Sakto, dumating na din yung sundo namin na si Kuya Jonah. Sa EK Japan Travel Moments pala ako nag-avail ng private car service. Kaya talagang napadali yung biyahe namin. Pumunta nga pala kami sa convenience store para bumili ng pagkain. Yung mga nagtatrabaho dito, mas pinipili nilang kumain na lang sa convenience store. Lalo na nagmamadali sila kaya wala na silang time magluto. Kumbaga, hahanap na lang sila ng pagkain na madaling kainin. Buti na lang nandyan yung nanay ko kaya madalas natatanong ko na anong ulam. Kasi kahit ako madalas wala na rin akong time kumain. Kailangan din kasi talaga namin kumain kasi 2 oras yung biyahe. Kaya bumili ako ng spicy chicken ko. Eto din yung madalas na kinakain namin ng bunso nung nagtatrabaho kami dito. Opo, pinasukan namin yung factory. Kaya na-experience din namin yung hirap ng buhay sa Japan. Hoy, wag ka lang magdadrama. At sa wakas, nandito na rin tayo. Opo, nasa taas tayo ng bundok ngayon. Dumating nga kami ng alas 9 ng umaga at ganito na yung pila. Nung last punta ko kasi dito, naka-close siya. Kumbaga, naka-open lang siya kapag summer. Kaya hindi na ako magtataka kung sobrang daming tao dito na dumadayo. Buti na lang medyo napaaga kami kasi baka umabot kami ng hapon. Nasa 2,000 yen o 750 pesos pala kada isa. Medyo may kamahalan siya pero kung experience naman, go natin yan. Pang number 11 nga tayo kaya medyo maghihintay tayo ng konti, no? Sa bagay, sanay naman ako maghintay. Hoy, wag kang humugo. Sobrang presko nga dito, hindi mo mararamdaman na summer. Sumakto pa dito yung flowing river. Sa totoo lang, natikman ko na tong noodles o tinatawag nilang some. Opo, cool talaga yung noodles niya. Sa una, mawawerduhan ka pero katagalan, sumasarap siya. May area din dito kung saan ka uupo para makapaghintay. Eto pala yung bamboo kung saan aagos yung noodles. Habang kumakain nga sila, natatakam na ako. Ang tagal na daw ni ate sa Japan pero ngayon niya lang din to may experience. Kaya sabi ko sa kanya, damihan niya yung pagkain niya, no? Wala silang chair dito kaya uupo tayo sa sahig. Yun yung kagandahan kasi napapreserve nila yung culture nila. Meron na ding sauce at mochi silang binigay. At nabigla ako, lumabas yung noodles. Sobrang bilis umagos kaya kailangan magaling kayo mag-chopstick, no? Manipis nga lang yung pasta kaya hindi agad kayo mabubusog. In fairness, kahit malamig siya, masarap talaga siya. Tapos add-ons pa yung magandang view. Minuminuto nga may lumalabas na somen kaya kailangan mo siyang kainin agad. Akala ko nga nung una sa isang babo, sama-sama na kaming lahat. Kumbaga, isang babo, isang grupo. Nakakatuwa nga to kasi para lang kami naglalaro, no? Tapos kung sino yung hindi makakuha siya ang talo. Ngayon, si Bunso naman yung titikin. At makikita mo nagustuhan niya rin. Kailangan fast eater ka dito kasi naka-oras talaga siya. Pero na-amaze talaga ako kung sino naka-imbento ng ganito. Pang-anim ko na yata ang noodles to pero hindi pa rin ako nabubusog. At yung pinakalas nga, merong lumabas na big some. Sana sa susunod meron din blue, red, green side. Hoy, wag kang pala desisyon. Kaya naman, tikman na natin. Sa totoo lang, hindi ko nagustuhan talaga yung lasa. Kaya bumawi na lang ako dito sa matcha mochi. Kung